Hello mga mamis, today's video, another portrait cake yung gagawin ko nga pala. Or maganda lang dito kay wala siyang mukha. Tapos policeman itong idodrawing ko. Ayan, nilagay ko na yung outline muna. Saka ko inilagay yung sa icing na outline. So, ganyan lang siya, diba? Medyo maganda dito sa portrait na to kasi konti lang yung kulay niya. Hindi siya ganun makulay yung dami. Siyempre, blue and then yan. Pag sa mga ganyan, yan, iuna yung mukha or yung light na kulay. Basta ganun. And sa mga iba na nakakapanood na ng mga paggawa ko ng portrait cake, kadalasan yan, nilalagyan ko talaga yan siya ng outline muna para hindi, kumbaga, may mag-absorb doon sa light na kulay ng icing, di ba? Bagay, kada gumagawa ng mga ganitong cake, kanya-kanya din naman talaga ng kanya-kanya ng diskarte, something ganun, or nung way, kung paano nila i-drawing. Basta ako ganyan yung ginagawa ko, nilalagyan ko ng outline na mag-a-absorb doon sa lighter color and then sa darker color na, kumbaga, para hindi siya ganun mag-smudge ba yung kulay ng ng dark doon sa light masyado, para kahit paano maglalak siya, lalo yun dyan sa may gilid na portion, diba? So, ganyan lang naman siya. Tapos, ayan yung sa uniform ng, nung sa police, diba? Parang kulay blue at saka black lang para ma-achieve yung ganyang kulay. Tapos, yun, mapansin nyo, diba? Kahit na kung isipin mo, same color lang naman siya, pero sinusundan ko pa din yung outline na light color na blue. Kasi, dyan ko ilalagay yung, yung dark, pinaka-outline niya na pang finale, 'di ba? Para kahit paano maaninag ko pa din siya, tapos parang nilalagyan ko yan siya ng basta yung parang ganyan, emboss ba 'yon? Basta para may siya, mas itong cab, parang gano'n, mas mabilis ko ba ilagay yung outline niya, 'di ba? Mas makita ko kaagad na hindi ako uulit kaagad na saan na nga babanda yung ganitong part, 'di ba? Kaya hinahayaan ko siya na may uka yung sa part pa din ng paglalagyan ko ng guide. Tapos ayan na nga, nailagay ko na yung sa outline niya, diba? Tapos nawala sa isip ko, lalagyan ko pa nga pala siya ng dark portion or yung shadow effect ng mga damit, diba? Kaya yan, medyo mas matrabaho kapag ganyan. Dapat kung yung mga shadow, unahin muna siya ilagay bago yung pinaka-outline pang finale. Tapos ito yung sa nameplate, ilalagay mo lang dyan yung pangalan ng and then yung sa buhok, ganyan lang, di ba? Maganda sa mga ganitong kulay niya, kahit pa paano, magkakalapit lang, hindi siya colorful na magastos sa icing. Kaya kahit pa paano, medyo budget friendly kapag ganitong mga, character cake, na mga drawing na ganyan, konti lang details niya. Tapos yun, yung 26 lang daw sa taas, and then yung dedication sa baba. Diyan naman, maliit lang talaga yung butas ng piping bag na ginamit ko diyan. Kaya slightly nga, nagkukulot yan siya habang sinusulat ko. Tapos yan, inulit ko pa yung O kasi napaliit siya masyado, diba? Ayan na nga, ganyan lang. Madali lang naman siya so far. Tapos, yung sa dedication niya, hindi pantay yung pagkakasulat ko dyan sa ibabang portion. Pero hinayaan ko na din ng so far, maayos pa naman siya. Kahit pa paano tignan eh. So, ayan na yung kanyang naka-final outcome. Ganyan lang, walang draggies or anything. Tapos, nilagyan ko nga pala yun siya ng double cake support sa loob. Kaya, kahit pa paano pinick up ni customer, ayos naman siya na nakarating. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam, huwag na muna mag-marites sa mga chismis char. Ako lang pala yun. Hihi.